So, ang sabi niya dapat daw ang gobyerno ay manindigan na kahit sino daw ang may criminal case, dapat siya ay dalhin sa korte. Kahit na nga ba siya ay kabilang sa isang religious na organization, ang sabi niya religious cult na sinusuportahan nila at tinatawag nila na political persecution daw sa kanya, kahit na maraming patunay na siya ay mayabang, badmouth. Pinagyabang niya ang kanyang kasalanan at pagkatapos sinasabi niya na wala siyang kasalanan, imbento lang daw yung kasalanan niya at parang binobola at niloloko ang mga taong walang legal knowledge about kung ano yung tinatawag na plunder. Kasi daw gawa-gawa lang yung kaso niya, kaya humingi siya ng tulong or suporta na wag siyang hulihin, wag siyang sampahan ng kaso. So, dapat daw manindigan ng gobyerno. And I think, the ombudsman, nag-release sila ng statement na kahit mag-rally araw-araw, ang INC ay talagang kakasuhan at kakasuhan siya. Kaya nga, dapat sa korte niya dalhin ang kanyang problema at huwag niyang dalhin sa kalsada. At yun nga ang sabi ni Nutriban na huwag silang magdamay ng mga tao. Here's another one that made a comment. Sabi niya, kay sarap maging miyembro ng INC lalo na kung nasa mataas kang katungkulan sa gobyerno. Dahil pag nasa alanganin ka at may kaso, gagamitin ang mga miyembro para ikaw ay maabsuelto. The best talaga. Okay? And another one replied, wag naman po ganyanin ang aming sugo. Well, I don't wanna make a comment about that. Sabi ng isa, sa isang pamilya, ikukumpara ito yung pamilya konsentidor. That's the exact word, konsentidor. Konsentidor sila kahit may kasalanan, ipagtatanggol nila. Sila yung konsentidor kaya maraming pumapanig sa kanila. Kahit mali, ipagtatanggol nila basta ka-INC. Ako lang ba? O paano yung mga importante talaga ang lakad? Yung may flight, who ended up missing flights, o di kaya medical emergency, katulad nga nung mag-inang namatay nga, all for Marcoleta. Here's another one. Kaya nakakaabala sila sa iba na papasok, dapat kung gusto nila na irespeto yung pag-rally nila dyan, dapat irespeto din nila yung mga naabala nila sa trabahong kanilang pupuntahan. Hindi pagsakal sa freedom of speech nila, dyan pa lang ipinapakita na nila yung pag-disrespect sa iba. Ano gusto nila? Sila lang ang irespeto. Pwede kang irespeto ko sila. Hay nako. Yan dapat masolusyonan na ganyan nakakaabala sa ibang tao. Dapat magtayo sila ng malaking lugar na pagraralihan nila na di sila nakakaabala o nakakaharang sa daanan. Kahit wag na silang umuwi, doon na lang sila mag-rally na mag-rally. Pwede naman nila i-depend yun sa sarili niya kung wala talaga silang nilalabag sa batas. Well, she's just trying to say na pwede niya naman, like I said, Marcolita is a lawyer so he can defend himself.
Bakit kailangan pa niyang maghakot ng mga taong magpoprotekta sa kanya, 'yun. Selective justice is injustice. Well, the truth is, ang claim ng mga INC, 'wag daw selective justice. Kasi nga daw bakit, kakasuhan si Marcoleta sa gawa-gawa na kaso. Eh, yung ginagawa din nila selective injustice din yun, eh. Kasi porke kapatiran nila ay kanilang poprotektahan at mananakot pa sila at mamerwisyo pa nga. Ang dami nilang pinerwisyo, my goodness. Parang dagat ng tao at sasakyan ang EDSA. It's horrible. I agree, kaya pananagutin si Marcolita. Di yung magtatago siya sa saya ng INC and yun na yun. There's another one that says, dapat doon na lang sila sa Philippine Arena kasi sa INC naman yun. Oh, meron naman pala silang venue na kung saan pwede silang mag-hold ng kanilang rally. Hindi ko alam tong Philippine Arena. But I remember November, I was in Manila and they hold the same rally, big one, malaking rally ng INC that's supposed to be 4 days. But ginawa na lang nilang 3 araw dahil inulan sila ng malakas at maraming mga dumalo doon ay galing pa sa probinsya na hinakot at pagod, walang matinong tutulugan, tapos umulan, nalamigan sila doon. So, hindi na in-extend ng 4 days ang kanilang rally. Ginawa na lang 3 days. At yung rally din the other day ay the same thing na nangyari na inulan din sila ng malakas. They were wiped out. Talagang para silang pinagtabuyan ng Diyos dahil I betcha God did not approve that event para sa kanila. Kaya ang kalaban nila ay si Lord na binasa silang lahat. Yun. Kaya, So, isa pa nga yun sa iniisip ko na nung nakaraan ay nandun sila sa Quirino Grandstand doon sa Rizal Park at doon sila nag-hold ng napakalaking rally. So, bakit this time, bakit doon nila hinold sa EDSA, sa EDSA Shrine where masyadong busy yung kalsada na yon? Then, I realized na nung mapanood ko si Pebbles, sabi niya, may planong atakihin ang military headquarters, Camp Crame at Camp Aguinaldo. So, kaya siguro doon nila pinlano na mag-rally para mas malapit na sila sa Camp Crame at sa Camp Aguinaldo. And I heard ang sabi ni Pebbles na the time na nagrarally sila, nawawala si Sara dahil si Sara daw pala ay nakikipag-meeting doon sa mga bagong general at mga pulis. Mataas na ranggo ng pulis at eventually ay sinusuhulan niya yung mga general para makipag-cooperate sa kanya at para makapagdao sila ng kudita. So, eventually, yun ang naging plano para mas malapit na kasi kung sa Quirino Grandstand pa at tapos mag-hold sila ng kudita, medyo napakalayo. Gusto nilang gayahin yung nangyari noong EDSA.
'Yun. So, let's see, parang totoo dahil after nung first rally, ang sabi nila hindi daw sila aalis doon hangga't hindi daw ibinasura ng ombudsman yung kaso ni Marcoleta at mawala na um, yung pananakot na siya ay arestuhin. So, hindi daw sila aalis doon sa EDSA Shrine. Pero ang nangyari after that one night, kinabukasan iilan na lang ang natira. Siguro nagtira sila ng konti para hindi naman sila mapahiya. Pero karamihan ay nagsipag-uwian na. Kasi kung totoong ang lahat, halos karamihan doon ay mga hakot. That means na malaking budget yun kung mag-i-stay sila ng kung ilang gabi pa. Since alam naman siguro ni Sarah na walang mangyayari sa rally nila dahil ayaw makipag-cooperate yung mga general, and according nga daw, sabi ni Trillanes, sabi niya yung mga military ay ayaw kay Sarah. So, kaya nung first time, ni-reject nila ang offer, and then the second time, si Sarah na mismo ang nakipag-usap sa kanila ay ni-reject nila. So, eventually, Sarah knows na walang mangyayari sa kanilang rally, kaya ilan na lang ang natira sa kanilang second day na protest. Ayun. Here's one more na comment. Lahat may karapatan pero dapat may due respect. Respeto sa mga motorista na naiipit sa trapiko, respeto sa mga batas na dapat sundin, permit muna, respeto sa mga nagpapatupad ng batas, if may permit, iayos muna ng ahensya para sa kaayusan, kaligtasan, at hindi matitenga ang mga trabaho ng mga naghahanap buhay na mga nagtutulak ng kariton, yung mga nagdadala ng mga nagbibiyahe ng isda, nagkabilasa yung kanilang mga produkto, at yung mga estudyante. Ay sabi nga nung isa, paano daw kung meron akong international flight tapos naiwanan ng eroplano. So, malaking perwisyo talaga. Ito pa ang isa pang maikling comment ni Nutriban Republic. Sabi niya, public safety plan. Kung talagang sinadya daw nila, intentionally, pinlano nila na huwag ipaalam kahit walang permit, they did what they wanted to do. Pero ang naging resulta ay chaos, a big chaos at perwisyo talaga. Ang sabi niya, dapat kailangan ng coordination, public safety plan, clear route, clear dispersal, respect for commuters, maximum tolerance from the state. Maximum tolerance is not maximum entitlement. Yeah, they have the right to speak. Politically, they have the right to support. Legally, Marcoleta has the right to defend himself. But no institution, however large, religious, political, or influential, has the democratic right to turn commuters into bargaining chips. I think nabasa ko na ito kanina. Someone has posted also in Nutriban Republic page. His name is Tonyo Cruz. Sabi niya, ang INC ay nagpapatakbo at nagpapanalo ng kandidato para sa senador na lumalabag pala sa batas tungkol sa pagtanggap ng pera sa kampanya at nabigong mag-submit ng SOSE.
Nang manalo, pinotektahan niya ang mga kawatan na kontraktor ng Pasig at nagnais na isuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Lumahok din ito sa kaguluhan sa Senado. Pinagpipilitan ngayon ng INC na santo ang kanilang senador, walang kasalanan, biktima pa nga. Tinataya ngayon ng INC ang mga miyembro nito sa isang gamble na impluwensyahan ang politika at hustisya ng bansa pabor sa kanilang senador sa pamamagitan ng calculated at sinister na mobilization sa EDSA. Dati sa Luneta, ngayon sa EDSA. Naglalaway siguro ang mga trapo na makuha ang suportang ganito para sa kanilang sariling kaso. Bakit natatakot o nagagalit ang INC kung totoong inosente ang senador nila? Nagagalit ba sila na porke INC ay di maaaring batikusin, questionin, kasuhan at papanagutin? Exempted ba ang INC sa batas? Yeah, that's the thing kasi, ang INC for me tila ba nagpapakita sila unti-unti. Pinapakita nila yung totoong agenda nila or yung totoong kulay ng kanilang relihiyon. I think kabilang din sila sa tinatawag na mafia. Kasi ang pagkaalam ko noon meron akong pamangkin na nagtrabaho sa SM at matagal siyang hindi siya matagal nagtrabaho, may mga kakilala siya na matagal na nagtrabaho na sa SM at naging regular employee na sila samantalang yung pamangkin ko ay contractual lang. Yeah, anyway, ang sabi nung pamangkin ko, paano daw nagtanong daw siya doon sa matagal nang nagtrabaho doon, paano daw magiging regular na empleyado ng SM. Sabi daw nung kasama niya sa trabaho, kailangan magpa-baptize ka. Sumapi ka sa INC para ma-regular ka na magtrabaho sa SM. Kasi yung mga matataas na ranking doon sa opisina ng SM ay mga lahat yun, mga INC members. So, kung hindi ka INC at kung ayaw mong sumapi sa INC, hindi ka mare-regular. So, sabi ko, malamang ay ganoon nga ang style ng mga INC. They will protect you. Talagang bibigyan kanila ng benefit pagka sumapi ka sa kanilang samahan, sa kanilang kulto. So, ang masasabi ko lang, sana matapos na yung kanilang pagrarally dahil wala namang patutunguhan. Kahit mag-rally sila na mag-rally, hindi po pwedeng dalhin sa husgado ang kanilang gawain na porke nagra-rally sila gabi-gabi ay maaabsuelto si Marcoleta sa kanyang kasalanan.